Mabilis ang pagmamaneho ni Mr. Gumban sa kanyang sasakyan. Ang gusto niya ay makauwi na siya ng bahay at makapagpahinga. While he was driving, he occasionally turned his head to his right and left, nagmamasid na baka may mga pulis na nakasunod sa kanya. Ayaw niyang mahuli siya na nagmamaneho na nakainom. Alam niyang konti lang naman ang kanyang nainom, still the police won't allow driving under the influence of alcohol. Kahit na konti lang ang nainom niya ay maamoy pa rin ito ng mga pulis. Nakafocus naman siya sa daan kahit na nauuhaw siya at sa gilid ng kanyang upuan ay kinuha niya ang Coke na can na nakabukas na, dinala niya ito sa kanyang bibig at uminom ng konti habang ang kanyang mga mata ay sa daan nakatingin. Nang ibalik niya sa gilid ng driver seat ang Coke ay hindi ito nailagay ng maayos sa lalagyan dahil naramdaman niyang damaloy ang Coke sa kanya kaya saglit niya itong sinulyapan at inayos. Ngunit nang bumalik na ang kanyang paningin sa daan ay may nakita siyang isang USA sa daan. Dahil may kabilisan ang kanyang pagmamaneho ay hindi na niya nagawang itigil ang sasakyan at hindi na rin niya ito maiwasan pa. Sumalpok ang deer sa headboard ng sasakyan. At dahil sa lakas ng impact ay bumakat sa windshield ng sasakyan at nagkaroon ng mga bitek. Hininto ni Mr. Gumban ang sasakyan at lumabas, binalikan ang spot kung saan nakatayo ang deer. He wanted to check if the deer was dead or alive. Pero wala siyang nakitang deer sa daan. Nagtataka si Mr. Gumban, malinaw na deer ang kanyang nabangga. Saan iyon napunta? Bumalik siya ng sasakyan at muling magmaneho, hopang na walang nakakita sa pangyayari. Ayaw niyang ma-involve pa ang pulisya at maamoy na nakainom siya. Natuwa si Mr. Gumban nang wala ngang pulis na nakasunod sa kanya, maybe the deer was alive and it runs out of the road into the nearby woods. Nang napadaan siya sa isang restaurant ay biglang umusok ang kanyang sasakyan at tumigil ito sa pagtakbo. Napamura siya nang magkaroon ng problema ang makina ng sasakyan kung kailan malapit na sana siya sa kanyang bahay. Kinuha niya ang kanyang cellphone upang tumawag ng tow truck ngunit sa kasamaang palad ay low battery ang cellphone niya. Hinampos niya ang manibela ng sasakyan, kung mamalasin ka nga naman, muzzle niya sa kanyang sarili. Nagpa siya siyang lumabas ng sasakyan at pumasok sa restaurant upang makicharge. Ngunit pagpasok pa lang niya ay nanlaki ang mga mata ng mga tao sa loob ng restaurant at mukhang nagtataka at natakot pa nga ang cashier at clerk nang lumapit siya sa counter at nakiusap na makicharge. Kumunat ang noo ni Mr. Gumban. Ano ba ang nangyayari sa mga taong ito? Tanong ng isip niya. He was only asking for a charger. Eventually, sumagot ang cashier, no, wala kaming charger. Umiling na lumabas si Mr. Gumban at bumalik sa kanyang sasakyan. Naisip niya na maghalongkat sa loob ng kanyang vehicle, baka may charger siyang makita. Weird ang nangyayari sa gabing ito. Nakasagasa na nga ako ng deer, sira pa ang makina ng sasakyan ko, wala ring battery ang cellphone ko, nagtataka pa ang mga tao nang makita ako, he muttered to himself. Habang naghalongkat si Mr. Gumban sa kanyang sasakyan ay nakaramdam na siya ng pagkaantok at wala siyang charger na nakita. Frustrated, umupo siya sa driver's seat at natulog. Pagkalipas ng 2 oras ay nagising siya dahil sa malakas na pagkatok ng windshield. Nang magdilat siya ng mata ay nakita niya ang isang pulis na may hawak na flashlight and clearly, the police want him to slide the window down. He did slide the window and the police instructed him to get out. Bumaba ng sasakyan si Mr. Gumban, what happened? Agad na nagtanong ang pulis sa kanya. Isinasalaysay naman ni Mr. Gumban ang pangyayari ukol sa isang deer na nasagasaan niya hanggang sa pagkasira ng makina ng kanyang sasakyan. Nang makita ni Mr. Gumban na nag-iiba ang ekspresyon sa mukha ng pulis ay natarante siya. Baka nakita ng pulis ang deer at nagalit dahil hindi niya ito ni-report. Ngunit nang sundan niya ang paningin ng pulis ay naging estetuwa si Mr. Gumban at sumigaw ng malakas. Ang pulis naman ay kinuha kanyang radyo at humingi ng backup sa kanyang kausap. It turns out na intoxicated si Mr. Gumban. Sa isip lang niya na pwede siyang magmaneho, subalit lasing talaga siya and he shouldn't be driving. Ang sinasabi niyang deer na kanyang nasagasaan ay hindi deer kundi isang lalaki. Dahil sa bilis ng impact ay sumalpok nga ito sa windshield at tumilapon hindi sa likuran ng sasakyan na akala niya kundi pumasok ito sa loob ng sasakyan sa passenger seat, reason na wala siyang nakita nang bumaba ito ng sasakyan at tingnan ang inaakalang deer. At ang dahilan kung bakit nagulat at natakot ang mga tao sa loob ng restaurant ay dahil nang pumasok si Mr. Gumban sa loob ay maraming bahid ng dugo sa kanyang damit,
braso at maging sa kanyang mukha. At kaya nahuli ng pulis si Mr. Gumban ay dahil may isang tao sa loob ng restaurant na tumawag ng pulis at ipinaalam ang nangyari. Si Mr. Gumban ay nakulong sa 2 kaso. Hanggang sa susunod mga ka-Lovely Crow, kung nagustuhan ninyo ang storytelling ay pa-like and share naman mga besh. Pa-follow na rin ako para sa iba pang kwento. Kung mahilig kayong magbasa ng story sa DREAME at Yugto app ay paki-search si Lovely Crow upang mabasa ang mga libro sa app. Thanks for listening.